Ang The Revenant ay isang epikong pelikula na hango sa totoong buhay. Ang kwento ay nagumpisa noong 1823 at sumusunod sa kwento ng isang mangangaso na si Hugh Glass. Ang pelikula ay isang masusing karanasan na nagpapakita ng lakas ng kagustuhan ng tao na mabuhay kapag kinakaharap ang pinakamasidhing mga kalagayan. Simulan natin ang kwento. Ang unang eksena ay naglalarawan kay Hugh Glass na nagsasalita at nakikipag-usap sa kanyang anak na si Hawk sa isang Indian na wika. Sinasabi niya kay Hawk na kahit sa gitna ng matinding takot at ninanais nang matapos ang kanyang mga problema, kailangan niyang lumaban hanggang sa dulo ng kanyang hininga. Habang nagsasalita si Glass, makikita natin ang mga imahe niya kasama ang kanyang asawang Pony at anak, ang kanyang tahanan na nasusunog, at siya na nakayakap sa kanyang asawa. Si Glass at si Hawk, kasama ang iba pang mga lalaki mula sa kanilang pangkat na mangangaso, ay dumaan sa isang ilog habang sinusundan ang mga osa. Nagtatag sila ng kampo sa tabi ng ilog sa bukid ng Missouri kasama ang kanilang kapwa mangangaso, sa pangunguna ni Kapitan Andrew Henry. Biglang may isang nakahubad at nawawalang lalaki na pumasok sa kanilang kampo, bumagsak ito na may palaso sa likod. May isa pang lalaki na nabaril sa leeg at tinamaan ng palaso at nahulog sa apoy. Hinaharap ng pangkat ng mangangaso ang isang atake mula sa isang tribo ng mga katutubong Arikara, na kilala rin bilang Ray. Nagtutuos ang mga lalaki gamit ang kanilang mga rifle, at si Glass ay inatake at halos muntikang mamatay, ngunit isang kasama ang nagligtas sa kanya. Ilan sa mga lalaki ay nagtitipon ng kanilang mga kagamitan patungo sa isang bangka upang makatakas. Ang mga Arikara ay may hinahanap pala na anak ng kanilang pinuno, si Powhatan, na inagaw ng mga hindi kilalang puti. Iniwan ng mga lalaki ang kanilang bangka at nagsimula ng paglalakbay sa lupa patungong Fort Kiowa. Sa kanilang paglalakbay, nahaharap si Hawk sa panglapastangan ni John Fitzgerald dahil sa kanyang halong lahi. Si Hawk ay kalahating Indian sa bahagi ng kanyang ina. Kaagad na ipinagtanggol ni Glass ang kanyang anak at pinayuhan siyang huwag magiganti kay Fitzgerald. Samantalang sa pangangaso sa gubat, nasalubong ni Glass ang isang grizzly bear at ang mga anak nito, at siya ay mabilis na inatake ng mas malaking oso. Ang oso ay bumangga at kumagat kay Glass, binato siya at kinakalmat ng mga matutulis nitong kamay habang siya ay nagsusumikap na ipagtanggol ang sarili. Bagamat nagtagumpay si Glass na barilin ang oso, hindi pa ito namatay. Sumalakay ulit ang oso, at kumuha si Glass ng kanyang kutsilyo, tinaga ito ng maraming beses habang silang dalawa ay nagtatamblang pababa sa isang burol. Si Glass ay nahulog sa isang pampang, at ang patay na oso ay bumagsak sa kanya. Sa kabila nito, natagpuan si Glass ng mga lalaki at sinubukang gamutin ang kanyang malalim na sugat. Sa pagitan nito, patuloy ang mga mandirigmang Arikara sa kanilang paghahanap kay Powhatan. Nakatagpo sila ng mga mangangalakal na French at nagpalitan ng mga balahibo sa tabi ng ilog para sa 5 kabayo. Ang mga kalalakihan sa pangkat ng pangangaso ay nagdala kay Glass sa isang gawang angkla, ngunit siya ay nagiging sagabal sa kanilang pag-usad. Sinubukan nilang buhatin siya paitaas ng isang burol, ngunit sila'y nadulas, nahila pababa ang iba pang mga lalaki. Iminungkahi ni Fitzgerald na mas mabuti pang patayin na lang si Glass upang matapos na ang kanyang paghihirap. Tinakpan ni Henry ang mga mata ni Glass at tinutok ang baril sa ulo, ngunit hindi niya ito kayang gawin. Nag-alok si Henry ng $75 bilang bayad sa sinumang handang manatili kasama si Glass. Si Hawk at si Jim Bridger ang nag-volunteer, kahit pa inirekomenda ni Fitzgerald ang posibilidad ng kanilang kamatayan. Itinaas ni Henry ang alok ng bayad sa $100 dahil sa malaking pera, na kumbinsi pati si Fitzgerald na manatili sa kanilang piling. Ang kasunduan ay sasamahan nila si Glass sa abot ng kanilang makakaya hanggang sa ito ay mamatay. Si Glass ay nananatili sa matinding sakit at paralisado ang katawan, na mayroong mga pangitain ng kanyang asawa at ng araw na nasunog ang kanyang tahanan. Sa isang sandaling mag-isa kasama si Glass, sinikap ni Fitzgerald na kumbinsihin siyang payagan itong tapusin ang kanyang paghihirap, upang hindi maantala ang iba o maiwan na naghihintay na mamatay, kasama ang kanyang anak na si Hawk. Dahil hindi makakapagsalita si Glass, inihayag ni Fitzgerald na kapag kumindat si Glass, ito ay isang pagsang-ayon. Gayunpaman, alam niya na darating ang pagkakataon na kikindat si Glass, anuman ang kanyang intensyon. Binuksan ni Glass ang kanyang mga mata ng matagal bago ito isara, sa halip na kumindat. Pilit na itinuring ito ni Fitzgerald bilang isang sinyalis ng pagkindat at nagsimulang sakalin si Glass. Dumating si Hawk at nakikita na si Fitzgerald ay sinasakal ang kanyang ama. Tinawag ni Hawk si Bridger para humingi ng tulong. Nagdulot ito ng isang labanan kung saan nasaksak ni Fitzgerald si Hawk sa tiyan. Pinababayaan niya itong mamatay, habang si Glass ay nakikita ang buong pangyayari at wala itong magawa. Walang kapantay ang nararamdamang galit ni Glass habang siya'y nakatutok sa pagkamatay ng kanyang anak. Itinapon ni Fitzgerald ang katawan ni Hawk at sinabihan si Bridger na umalis ito at hindi alam kung saan siya pumunta. Sa kabila ng malalim na oras ng gabi, biglang hinimok ni Fitzgerald si Bridger na sumunod sa kanya, aniyay nakakakita raw siya ng mga kalabang Ri Indians sa tabi ng ilog. Sa simula pa lang ay inihanda na ni Fitzgerald ang libingan para kay Glass. Puwersahan niyang hinila si Glass sa hukay at muntikan ng ilibing ng buhay. Dahil sa takot na maabutan ng mga kalaban, pumayag si Bridger na iwanan na lang si Glass. Samantala, si Henry at ang natirang miyembro ng pangkat ng pangangaso ay nahaharap sa isang masalimuot na paglalakbay papuntang Fort Kiowa. Habang papunta na roon si Fitzgerald kasama si Bridger, napagtanto ni Bridger na nagsisinungaling si Fitzgerald tungkol sa pagkakakita ng Ray, sa tabi ng ilog.
Dahil sa galit, tinutok niya ang kanyang baril kay Fitzgerald at biglang kinuha ito at itinuro pabalik sa kanya. Kinalabit ni Fitzgerald ang baril at napag-alaman niyang wala pala itong laman. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nagising si Glass at mahina niyang sinikap na bumangon mula sa lupa. Nagsimulang gumapang si Glass papunta sa kagubatan upang humanap ng pagkain at init, kung saan natuklasan niya ang bangkay ni Hawk na nagyayelo na dahil sa malamig na klima. Malungkot na lumapit si Glass sa tabi ng kanyang anak, nakahanap siya ng makapal na balahibo ng oso na kanyang ginawang apoy para uminit. Gumapang siya sa kagubatan, para magkaroon ng laman ang kanyang tiyan, kumain siya ng mga ugat ng halaman at lumang tutong ng buto. Sinubukan niyang gumawa ng apoy para sa karagdagang init at ginamit ang natirang pulbos ng baril para takpan ang sugat sa kanyang lalamunan. Habang papalapit na ang mga Ree Indians, napilitan si Glass na sumabay sa alon ng ilog upang makatakas sa kanila. Si Fitzgerald at si Bridger ay patuloy na naglakad, napadaan sila sa isang nasunog na kampo na may mga bangkay na nagkalat sa lupa. Isang babae ang lumabas mula sa kanyang nasunog na bahay at tahimik na iniwan ni Bridger ang ilang pagkain para sa kanya. Si Glass, habang naranasan ang sobrang lamig at gutom, naglakad ito patungo sa ilog at kumain ng buhay na isda. Umakyat sa isang burol, napansin niya ang isang pony Indian na kumakain ng laman ng isang bison. Maingat na lumapit si Glass at nagmamakaawa na makahingi ng pagkain. Binato siya ng Indian ng isang lamang loob at agad niya itong kinain. Kinaumagahan, inobserba ng Indian ang mga sugat na gawa ng oso sa katawan ni Glass, na unti-unti nang nagkakaroon ng amoy. Ipinaliwanag ni Glass na iniwan siya ng kanyang mga kasamahan para mamaatay at pinatay ang kanyang anak. Isinalaysay din ng Indian na ang kanyang sariling pamilya ay pinatay ng isang kalabang tribo na Sioux, at ngayon ay hinahanap niya ang iba pang mga kasamang pony. Nakarating na sina Fitzgerald at Bridger sa post at nakipagtagpo sa kanilang grupo. Iniulat ni Fitzgerald kay Henry na hindi na nila naipagtanggol si Glass at si Hawk, at kinolekta niya ang kanyang bayad. Nanatiling tahimik si Bridger ngunit kita sa kanyang mukha ang pagkalungkot. Tinanggihan niya ang dagdag nitong bayad. Si Glass at ang Indian ay patuloy na naglakbay, nagugol ang gabi na nakaupo at kumakain ng niebe. Ito ang unang pagkakataon na makikita si Glass na mapayapa sa mahabang panahon. Ang pony ay nangongolekta ng mga materyales para sa isang mabilisang pampainit na kubo at inilalagay si Glass na parang may lagnat sa loob nito. Si Glass ay nananaginip na naman. Naririnig niya ang tinig ng kanyang asawa at nakikita ang kanyang sarili na naglalakad patungo kay Hawk, na niyayakap siya sa loob ng isang lumang simbahan. Sa sandali ding iyon ay isinasagawa ng pony ang isang ritual na nagpapagaling para sa mga sugat ni Glass. Nang magising si Glass, wala na ang kanyang kaibigang pony. Sa kanyang paglalakad, natuklasan niyang nahuli at napatay ang kanyang kaibigan Indian ng mga mangangaso na Pranses. Pumasok siya sa kanilang kampo at nakita ang isa sa mga lalaki na nag-aabusong sexual sa isang babae. Ito pala ay si Poweka, ang nawawalang anak ng pinuno ng tribong Ree. Tinutokan ni Glass ng baril ang nang-aabusong tao at pinalaya si Poweka, pagkatapos ay sumakay ng kabayo at pinalaya nito ang iba. Sumakay siya patungo sa isang lugar sa gubat at nagtayo ng apoy para sa kanyang sarili. Kinaumagahan, ang tribo na naghahanap kay Poweka ay nagsimula na namang umatake. Ipinagtanggol ni Glass ang kanyang sarili gamit ang kanyang rifle bago sumakay sa kanyang kabayo at umalis. Sinundan siya ng tribo gamit ang mga kabayo hanggang umabot siya sa isang bangin, kung saan nahulog si Glass at ang kanyang kabayo. Namatay ang kabayo at nasugatan ulit si Glass. Habang dumadapo ang gabi at tumataas ang lamig, hiniwan niya ang kabayo, inalis ang mga laman loob nito, at nagtago siya sa loob ng bangkay ng kabayo para sa mainitan ang kanyang katawan. Nang magising siya, lumabas siya sa bangkay at pumunta sa isang yungib ng niebe. Nag-ukit siya ng sulat sa loob na nakasabing, "Si Fitzgerald ang pumatay sa aking anak." Sa sandaling paglipas ng panahon sa kampo, dumating ang isa sa mga Pranses na mangangaso na dala-dala ang bote ni Glass, na iniwan ni Bridger sa pinaghukayang lupa pagkatapos ilibing si Glass ni Fitzgerald. Ang buong akala nila ay ito ay galing sa anak niyang si Hawk. Agad iniorganisa ni Henry ang isang search party sa kagubatan. Naiwan si Fitzgerald sa lamesa at tinitingnan ang bote na may halong kaba. Alam niya na buhay si Glass at hinahanap siya. Sa kabila ng kanilang paghahanap, natagpuan nila si Glass na hirap na naglalakad patungo sa kanila at dinala siya pabalik sa kampo. Bumalik agad si Henry sa kampo at hinahanap si Fitzgerald, subalit natuklasan ni Henry na wala na si Fitzgerald. Sinabi ng isang Pranses na mangangaso na si Fitzgerald ay patungo sa Texas. Ang malupit pa dito, ninakaw ni Fitzgerald ang pera ng grupo mula sa payroll safe. Galit na hinarap ni Henry si Bridger gamit ang kanyang rifle, binugbog ang binata hanggang sa bumagsak ito, at inilagay siya sa kulungan. Ipinaliwanag ni Glass na wala naman talagang kasalanan si Bridger kay Henry, sinasabi niya na siya ay sumusunod lamang sa utos. Inilarawan din niya kay Henry kung paano niya nasaksihan ang pagpatay ni Fitzgerald sa kanyang anak. Dahil sa napag-alaman na patungo si Fitzgerald sa Texas, hiniling ni Glass na siya na ang magtutulak na sundan si Fitzgerald. Sa pag-aatubiling pumayag, sumama si Henry kay Glass sa kanilang misyon. Natagpuan ng dalawa kung nasaan si Fitzgerald. Naghiwalay sila upang lapitan ito mula sa magkasalungat na gilid. Unang nag-cruise ang kanilang landas kay Henry. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag niya ang kanyang plano na hulihin siya upang harapin ang hatol sa salang pagpatay. Sabay bumunot ng baril si Henry. Narinig ni Glass ang putok ng baril at agad na pinuntahan ang lugar.
Natuklasan ni Glass ang bangkay ni Henry at inilagay ito sa likod ng kanyang kabayo gamit ang isang sanga ng kahoy bilang suporta. Nagpatuloy siya sa pagsakay ng kabayo. Habang nagmamasid si Fitzgerald sa malayo, binaril niya ito gamit ang kanyang rifle. Natamaan ito at nahulog sa kabayo. Lumapit si Fitzgerald upang tingnan ang katawan. Sa akala niyang napatay na niya si Glass, madaling napagtanto ni Fitzgerald na ang kanyang bala ay tumama sa bangkay ni Henry. Lumabas si Glass na nakatago sa isang kabayo at nakakuha ng pagkakataon na barilin si Fitzgerald. Natamaan ito, na nagdulot ng pinsala sa katawan. Tumakbo si Fitzgerald habang tinutugis siya ni Glass. Natagpuan niya ito sa gilid ng ilog, at doon nagsimula ang pisikal na labanan. Sa isang mabagsik na labanan, malapit nang masiksak ni Fitzgerald si Glass ngunit binabaligtad ni Glass ang kutsilyo at bumaon ito sa kanyang tiyan. Sinipa naman ito ni Fitzgerald at sinaksak ang kamay ni Glass, ngunit nahawakan ni Glass ang kanyang palakol at hinampes ito. Matindi na ang tama ni Fitzgerald at halos nauubusan na ng lakas. Hanggang sa napabuntong hininga si Fitzgerald na nakiusap na ang pagpatay sa kanya ay hindi na maibabalik ang kanyang anak. Sa kabilang bahagi ng ilog, napansin ni Glass ang mga Re-Indians na papunta sa kanya, kasama na nila ngayon si Poweka. Napagpasyahan niyang hayaan ang takbo ng pangyayari at sinabi, ang paghihiganti ay nasa kamay ng Diyos. Itinulak ni Glass si Fitzgerald papunta sa tubig, hinayaan siyang palutang-lutang patungo sa mga Indians. Kinuha ng pinuno si Fitzgerald at pinatay ito gamit ang kanyang kutsilyo. Pinatawad nila si Glass dahil iniulat ni Poweka na iniligtas siya ni Glass. Bagaman natamo na niya ang kanyang paghihiganti, si Glass ay muling nag-iisa, naglalakbay sa malamig na lupain. Siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at nakakita ng pangitain ng kanyang asawa na pumasok sa liwanag. Ang huling eksena ay nagtatampok ng mga mata ni Glass na napupuno ng luha. At dito nagtatapos ang recaps natin to. Hanggang sa susunod na palabas. Mag-like and subscribe para sa mas marami pang manunupit na recaps.